5 taong pagsasakripisyo, sinuklian ng isang pampublikong sampal at pagnanakaw. Habang si Althea ay dumudugo ang labi sa sahig ng gala si Gino at ang kanyang mistress ay nagtatawanan sa alak ng kumpanya. "Wala kang kwentang hampas lupa, Althea," ang sigaw ni Gino. Ngunit bago matapos ang gabi, ang lahat ng credit cards at ari-arian ni Gino ay pormal nang pinalabas sa status na frozen ng tunay na chairman. "Inakala mo na ang katahimikan ko ay kahinaan, Gino? Bukas, matututunan mo ang tunay na kapangyarihan." Paano idudurog ng nagbabalik na reyna ang mga taksil sa boardroom bukas ng umaga? Nakatayo ako sa dilim ng VIP holding room sa Shangri-La, Makati. Tahimik na itinutuwid ang gusot sa mamahaling coat ni Gino habang inihahanda ang huling kopya ng kanyang speech para sa anniversary gala ng Sarmiento Holdings. Isa lamang akong nakagawing anino sa likod ng kanyang tagumpay, isang asawang nagtitiis sa pagod at gutom habang siya ay nagniningning sa harap ng mga mamamahayag. Siguraduhin mong nakapirma na ang hampaslupang yan sa waiver bago magsimula ang programa, Gino. Para makuha na natin ang 50 milyong pondo sa secret account para sa kondo ni Rica. Ang mariing boses ng aking biyanan na si Corazon na dumagundong mula sa kabilang silid na may bahagyang bukas na pinto. "Don't worry, Ma." Ang malamig at walang pusong sagot ni Gino na nagpatigil sa tibok ng aking dibdib. Madaling utuin si Althea. Akala niya mahal ko pa siya dahil sa mga sweet words ko, pero ang totoo, ginagamit ko lang ang pirma niya sa mga iligal na kontrata ng kumpanya para siya ang makulong kapag nagkabukuhan sa audit. Ang bawat salitang iyon ay tila mga karayom na dahan-dahang tumatagos sa aking kalamnan. Walang pagsisisi, walang kahit katiting na awa sa boses ng lalaking pinaglaanan ko ng 5 taon ng aking buhay. Bago pa man ako nakahinga ng maluwag mula sa unang saksak ng katotohanan, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Pumasok si Mama Corazon na nakataas ang kilay, kasunod si Rica Abad na nakasuot ng isang kulay gintong mamahaling silk gown. Ang damit na ako mismo, ang nagdisenyo, nuit kinuha niya ng walang paalam. "Bakit nakatayo ka lang dyan na parang tuod, Althea?" ang sigaw ni Mama Corazon habang itinutulak ang aking balikat gamit ang kanyang matalim na daliri. "Kunin mo ang mga baso ng champagne at magsilbi ka sa mga investor sa labas. Huwag mong ipapahiya ang anak ko sa harap ng mga VIPs dahil lang sa muka mong mukhang katulong." Madahan-dahan naman, ang paimbabaw na pigil ni Rica, subalit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa panggagago. Inayos niya ang kanyang mamahaling diamond necklace na binili gamit ang pondo ng Sarmiento Holdings at lumapit sa akin ng napakalapit. "Althea, sweetie, be useful tonight, okay? Gino and I worked so hard for this event. Huwag mo namang sirain ang gabi ng tunay na may-ari ng tagumpay na ito." Inabutan ako ni Mama Corazon ng isang mabigat na pilak na tray na may 10 baso ng champagne. Pinuprisa ang aking mga kamay na hawakan nito habang itinutulak ako palabas sa pintuan patungo sa maliwanag na bulwagan. Wala akong espasyo para mag-isip. Walang pagkakataon para huminga. Ang mga tao sa paligid ay nagtatawanan ang musika ng orchestra, ay buong giting na tumutugtog. Nuwit sa loob ng aking dibdib, ang hangin ay mabilis na nauubos. Sa gitna ng entablado, tumayo si Gino sa harap ng mikropono. Sa tabi niya ay si Rica na nakakapit sa kanyang braso na parang isang tunay na reyna. Ang maliwanag na ilaw ng mga spotlight ay nakatutok sa kanila, habang ako ay nakatayo sa tabi ng haligi. Hawak ang mabigat na tray ng inumin. "Mga ginang at gino," ang malakas na boses ni Gino na umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom. "Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang ika-10 taon ng Sarmiento Holdings. Ipinagdiriwang din natin ang paglipol sa mga taong nagnanahaw sa ating kumpanya." Tumigil ang musika. Ang buong bulwagan ay napuno ng nakatutulig na katahimikan. Itinuro ako ni Gino gamit ang kanyang matalim na hintuturo sa harap ng daan-daang bisita press at mga mamamahayag. "Ang babaeng yan, si Althea Sarmiento, ang aking walang kwentang asawa, ay nahuling nagnanakaw ng milyon-milyong pondo at pilit na isinabotahe ang mga architectural na disenyo ni Miss Rica Abad,
Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga ilaw ng mga kamera ay sunod-sunod na kumislap sa aking mukha. Lumapit si Gino sa akin ng mabilis, ang kanyang mukha ay nanggagalaiti sa galit at pagmamataas. Mabilis na kinaladkad ni Gino ang aking braso dahilan upang maipatong ko ang tray sa gilid ng mesa. Sa harap ng lahat ng tao, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagpakawala ng isang malakas at matinding sampal sa aking kaliwang pisngi. Ang impact ng kanyang palad ay lumika ng isang bingaw na ingay sa aking tainga. Ang aking mukha ay napalingon sa gilid at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang humalo sa aking laway. "Lumayas ka rito, Althea?" Ang pambubulyaw ni Gino habang ang kanyang boses ay puno ng panggagago at panliliit. "Wala kang kwentang babae, isang hampas lupa na binuhay ko at ng pamilya ko. Wala kang karapatang tumapak sa kumpanyang ito." Si Mama Corazon ay nakatayo sa gilid na tumatawa ng tahimik, habang si Rica ay nagpapanggap na nagugulat at umiiyak sa bahaging likod ni Gino. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na silid. Ang init ng sampal sa aking pisngi ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang lamig. Walang lumabas na luha sa aking mga mata. Walang panginginig sa aking mga labi. Ang mga taon ng aking pagpapakumbaba, ang aking pagsasakripisyo, at ang aking maling paniniwala na ang pag-ibig ay kayang baguhin ang isang taong may maitim na kaluluwa. Ang lahat ng yon ay tuluyang nadurog sa sandaling yon. Sa loob ng 3 segundo ang oras ay tila huminto. Naranasan kong isang malamig na pagising sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang babaeng nanalangin na mahalin siya ni Gino ay namatay na sa mismong sahig ng Shangri-La. Ang natira na lamang ay ang tunay na nagmamay-ari ng Sarmiento Holdings. Dahan-dahan kong itinayo ang aking ulo. Inilabas ko ang isang malinis na puting panyo mula sa aking bulsa at pinunasan ang maliit na patak ng dugo sa sulok ng aking labi. Tiningnan ko si Gino ng diretso sa kanyang mga mata, isang titig na walang galit, walang pot, kundi isang napakalamig at nakatatakot na katahimikan. Isang munting ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Isang ngiti na nagpalabas ng kaba sa mga mata ni Gino, bagamat sinubukan niyang itago ito sa pamamagitan ng pagkunot ng kanyang noo. Inabot ko ang aking daliri sa aking kaliwang kamay. Dahan-dahan kong inalis ang aming wedding ring. Ang simpleng gintong singsing na ibinigay niya nung kami ay walang-wala pa. Inilagay ko ito sa gitna ng baso ng champagne na nakapatong sa tray. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino talaga ako, Gino. Ang pabulong, ngunit napakatalim kong pahayag na sapat lamang upang marinig niya at ni Rica. Inakala mo na ang katahimikan ko ay kahinaan. Bukas matututunan mo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kapangyarihan. Tumalikod ako nang hindi man lang tumitingin sa mga taong nag-uusyoso. Ang bawat hakbang ng aking matataas na sapatos sa mamahaling sahig na gawa sa marble ay nag-eecho ng may kasiguraduhan at karangalan. Ang aking likod ay tuwid. Ang aking tingin ay nakatuon sa pintuan ng kalayaan. Nang makalabas ako sa malaking pinto ng Grand Ballroom, inilabas ko ang aking telepono mula sa handbag. Mabilis kong pinindot ang numero ng taong 5 taon kong pinaghihintay sa dilim. Attorney Mateo, ang aking boses ay patag malamig at walang kahit katiting na panging-inig. Madam Althea, ang mabilis na sagot ng aking punong abogado mula sa kabilang linya. Nakatanggap na ako ng hudyat. Nakahanda na ang lahat ng ebidensya ng plunder at embezzlement laban kay Gino Manalang at Rica Abad. Ihanda mo ang buong board of directors at ang pulisya sa boardroom bukas ng 8:00 ng umaga. Ang utos ko habang pumasok ako sa naghihintay na itim na SUV sa tapat ng hotel. Panahon na para bawiin ko ang lahat ng ipinagkaloob ko sa mga taksil. Sa loob ng sasakyan, tumingin ako sa malaking gusali ng Shangri-La habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa salamin ng bintana na lumilika ng maliliit na linyang tubig na tulad ng mga luhang hindi ko kailanman iluluha para sa isang lalaking walang danggal. Si Gino ay nagdiriwang ngayon sa itaas na niniwalang natagumpayan niya ang kanyang plano. Ngunit wala siyang kamalay-malay na sa loob. Nang wala pang 12 oras, ang buong mundong itinayo niya sa ibabaw ng aking mga sakripisyo ay tuluyang guguho sa kanyang harapan.
Pumasok ako sa likuran ng nakatinted na itim na SUV na nakatigil sa gilid ng kalsada sa tapat ng Shangri-La Hotel. Sa loob ng malamig na sasakyan, nakaupo si Attorney Mateo Valderrama kasama ang 3 pa sa aming pinakamagaling na legal analysts. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang nakatitig sa mga kumikislap na screen ng kanilang mga tablet. Madam Althea, ang salubong ni Attorney Mateo habang inilalapit ang isang baso ng malamig na tubig. Tiningnan niya ang bahagyang pamumula sa aking pisingi. Ayos lang po ba kayo? Pwede natin silang ipaaresto ngayon din para sa physical injuries? Hawak ko ang malamig na baso at dahan-dahan ko itong idinikit sa aking pisingi. Isang maliit at malamig na niti ang lumitaw sa aking mga labi. Huwag muna, Mateo. Ang isang sampal ay napakamababang halaga para sa ganap na kalaing kukunin ko bukas. Mas gusto kong panoorin silang mawala ng lahat habang nakatayo sa tuktok ng kanilang kabaliwan. Inayos ni Attorney Mateo ang kanyang salamin at iniharap sa akin ang unang dokumento. Nakahanda na ang lahat ng revocation orders, Madam. Hinihintay na lamang ang inyong formal na digital signature. Sa loob ng 20 minutong biyahe, patungo sa aking pribadong bahay sa Forbes Park, ang aking mga daliri ay mabilis at walang panginginig na gumagalaw sa screen. Unang utos, ang 50 milyong pesos na credit line sa ilalim ng pangalan ni Gino Manalang ay pinutol at ibinalik sa zero. Pangalawang utos, ang 200 metrong kwadradong luxury penthouse sa Bonifacio Global City na ginagamit ni Rica Abad na nakatala bilang executive housing ng kumpanya ay formal na ikinansela ang kontrata at pinalitan ang lahat ng digital door codes. Pangatlong utos, ang 2 mamahaling sports car na binili ni Gino gamit ang corporate perks ay inutusan ang security agency na batakin bago sumikat ang araw. Salamat pala sa pambihirang bilis ng inyong investigasyon, Mateo, ang sabi ko habang nakatitig sa mga numero sa screen. Tumango si Attorney Mateo. Dapat nating pasalamatan ang isang insider sa loob mismo ng pribadong opisina ni Gino, Madam. Isang tao mula sa Finance Department ang lihim na nagpadala ng thumb drive sa aking opisina kaninang 5:00 ng hapon. Naglalaman yon ng mga lihim na bank transfers patungo sa offshore account ni Rica. Napahinto ang aking kamay sa ibabaw ng screen. Isang insider, sino ang taong yon? Hindi siya nagpakilala, sagot ni Mateo. Ngunit malinaw na marami sa mga lumang empleyado ng iyong ama ang hindi na makatiis sa pambubusal at pagnanakaw ng pamilya. Manalang, tumingin ako sa labas ng bintana habang ang sasakyan ay huminto sa pulang ilaw sa kahabaan ng Ayala Avenue. Inilabas ko ang aking personal na telepono at binuksan ang photo gallery. Doon ay nakatabi ang higit 1,000 at 400 larawan ng aming nakaraan ang aming simpleng kasal sa Cavite. 5 taon na ang nakalilipas ang mga araw na naghahati kami sa isang simpleng pagkain at ang mga pangako ni Gino na iibigin niya ako kahit walang pera o kapangyarihan. Hindi lumabas ang luha sa aking mga mata. Walang pighati, walang panghihinayang. Sa pamamagitan ng isang mabilis na pagpindot, pinili ko ang lahat ng larawan at pinindot ang button para sa permanenteng pagbura. Pinagmasdan ko ang pagkawala ng mga larawan sa screen tulad ng dahan-dahang pagkawala ng huling natitirang bahagi ni Gino Manalang sa aking buhay. Ang mga ilaw ng Makati skyline ay nagre-reflect sa salamin ng aking bintana na nagpapaalala sa akin na ako ang nagbigay sa kanya ng mundong ito at ako rin ang may kapangyarihang kumuha nito pabalik hanggang sa huling alikabok. Habang nagaganap ito sa loob ng aking sasakyan, sa 18 palapag ng Shangri-La Hotel, ang kapalaluan ay patuloy na nagdiriwang sa loob ng presidential suite. Ang tunog ng mga basong nagtatama at ang malakas na tawanan ni Corazon at Rica ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Hawak ni Gino ang isang bote ng mamahaling champagne habang nakasandal sa malambot na sofa. Naku, Gino, ang malakas na halakak ni Corazon habang pinupunas ang kanyang bibig pagkatapos uminom. Mabuti na lang at ginawa mo yon sa harap ng maraming tao. Ang hampas lupang yon, akala mo kung sino marangal? Bagay lang sa kanya ang masampal at mapalayas. Sumandal si Rica sa balikat. Ni Gino ang kanyang kamay ay nakahawak sa dibdib ng lalaki. Babe, bukas, maaga tayong pumunta sa BGC condo, ha? I want to redecorate the master bedroom.
Gagamitin ko na lang yung corporate card na ibinigay mo sa akin. Natawa si Gino nang may malaking ego. Itinataas ang kanyang baso. Don't worry, Rika. Starting tomorrow, kapag napapirma na natin si Althea sa waiver para sa mga utang ng kumpanya ako nang magiging ganap na mukha ng Sarmiento Holdings, wala siyang pamilya, wala siyang pera at wala siyang kapangyarihan. Saan naman pupunta ang babaeng yun ngayong gabi? Baka nakaupo lang yun sa gilid ng kalsada habang umiiyak. Lalong lumakas ang tawanan ng tatlo. Subalit sa gitna ng kanilang pagdiriwang isang mahinang kakatok sa pinto ang nagpatigil sa kanila. Pumasok ang isang waiter na nakasuit may hawak na silver tray na naglalaman ng bill para sa presidential suite rental, ang mamahaling pagkain at ang 3 bote ng alak na umabot sa kabuuang 250,000 pesos. Magandang gabi po, Sir Manalang. Ang magalang na boses ng waiter. Ito na po ang bill para sa inyong pribadong kainan at suite ngayong gabi. Kinuha ni Gino ang bill nang hindi malang tinitingnan ang halaga at inilabas ang kanyang kulay itim na Executive Platinum Card mula sa kanyang leather wallet. Iniabot niya ito sa waiter nang may napakataas na pride. Charge it all here. Kinuha ng waiter ang card at ipinasok ito sa portable payment terminal na kanyang hawak. Pagkalipas ng 5 segundo, isang maliit na pulang ilaw sa ibabaw ng machine ang kumislap at isang malinaw na mensahe ang lumabas sa screen. Inulit ng waiter ang proseso sa pangalawang pagkakataon, ngunit muling kumislap ang pulang ilaw. I'm sorry, Sir Gino. Ang alanganing pahayag ng waiter habang ibinabalik ang card. Nakalagay po sa machine na card revoked and transaction denied by corporate issuer. Kumunot ang noo ni Gino at ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ano? Do you know who I am? Ako, ang CEO ng Sarmiento Holdings. Baka sira yung machine mo. Subukan mo ulit. Gino, ano yan? Bakit ayaw gumana? Ang kababang-kaba sa boses ni Corazon habang tumatayo mula sa sofa. Bago pa man makasagot si Gino, ang kanyang personal na telepono ay nagsimulang tumunog ng malakas. Ang pangalan ng Senior Vice President ng BDO Corporate Banking ang lumabas sa screen. Mabilis na sinagot ni Gino ang tawag at inilagay ito sa loudspeaker upang ipagmayabang ang kanyang kapangyarihan. Mr. Santos, bakit ayaw gumana ng executive card ko dito sa Shangri-La? Ayusin niyo yan ngayon din? Ngunit ang boses mula sa kabilang linya ay hindi ang dating gumagalang na banker. Ito ay malamig pormal at walang kahit katiting na takot. Mr. Manalang, tumatawag ako upang ipagbigay alam sa inyo na 10 minuto ang nakalipas formal na natanggap ng aming pangunahing sangay ang isang unilateral guarantee revocation na inaprubahan ng mismong chairman at ultimate owner ng Sarmiento Holdings, ang pahayag ng banker. Dahil dito ang lahat ng executive credit lines, corporate accounts at personal guarantees na nakatali sa inyong pangalan ay formal nang pinalabas sa status na frozen and void, effective immediately. Nalaglag ang hawak na baso ni Corazon sa sahig at ang mamahaling alak ay kumalat sa puting karpet. Ang ngiti sa mukha ni Rika ay tuluyang nabura habang nakatitig sa namumutlang mukha ni Gino. Ang kumukurap na ilaw sa koridor sa labas ng suite ay patuloy na nag-eetso sa dilim habang ang unang sigaw ng pag-aaway at takot ni Corazon at Gino ay nagsimulang umaling, ungaw sa loob ng silid. 7:45 ng umaga sa tapat ng napakataas na Sarmiento Tower sa Makati. Ang mga mamahaling salamin ng gusali ay nagnininging sa ilalim ng sikat ng araw. Isang kulay puting taxi ang huminto sa tapat ng grand entrance. Bumaba si Gino Manalang kasama ang kanyang inang si Corazon at si Rika Abad. Dahil sa pagkakahiwalay ng kanilang mga credit card kagabi at sa pagkakabatak ng kanilang mga kotse, napilitan silang sumakay sa pampublikong sasakyan, isang bagay na nagpalabas ng matinding galit sa mukha ni Gino. Huwag kayong mag-alala, Ma. Ang giit ni Gino habang inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Bagamat ang pawis sa kanyang no ay hindi matago. Isang malaking pagkakamali lamang sa sistem ng bangko ang nangyari kagabi. Pagpasok natin sa boardroom, gagamitin ko ang aking kapangyarihan bilang CEO upang ipatupad ang emergency decree. Pipilitin natin si Althea na pirmahan ang waiver at pagkatapos ay formal kong itatalaga si Rika bilang Executive Vice President. Habang naglalakad sila sa malawak na lobby,
Pilit na humaharang ang matandang security guard na si Mang Pedring upang hingin ang kanilang mga ID. "Tabi dyan, matanda!" ang pambubulyaw ni Corazon habang itinutulak ang braso ng gwardiya. "Hindi mo ba kilala ang anak ko? Siya, ang susunod na tunay na may-ari ng buong kumpanyang ito. Pagpasok namin sa itaas, sisiguraduhin kong ikaw ang unas masisante." Si Rika naman ay nakataas ang noo hawak ang isang kulay gintong folder. "Babe, mamaya sabihan mo ang maintenance na palitan agad ang nameplate sa pintuan ng executive office. Ayaw makita ang pangalan ng hampas lupang yan doon." Mabilis silang sumakay sa VIP elevator patungo sa ika-30 palapag. Sa kanilang mga isip, pumasok sila sa gusali bilang mga tagapagwagi na handang pumitas ng prutas ng pananagumpay. Nang itulak ni Gino ang 2 mabibigat na pinto, ang gawa sa mamahaling mahogany ng executive boardroom, ang buong silid ay napuno ng tensyon. Nakaupo na doon ang 10 miyembro ng board of directors, ang mga kinatawan mula sa mga bangko at ang mga pampublikong auditor. Mayabang na naglakad si Gino patungo sa dulo ng mahabang mesa. Diretso siyang umupo sa pinakamataas at pinakamalaking itim na leather chair, ang upuan na nakalaan lamang para sa chairman ng Sarmiento Holdings. Ipinatong ni Gino ang kanyang 2 braso sa mesa at tumingin sa mga board members ng may pagmamataas. "Magandang umaga sa inyong lahat. Simulan na natin ang emergency meeting. Bilang Chief Executive Officer, ang aking unang utos ngayong umaga ay ang pormal na pagpapatalsik kay Althea Sarmiento sa kanyang posisyon at ang paglipat ng lahat ng kanyang hawak na pondo patungo sa pangalan ni Ms. Rika Abad." Si Corazon ay lumapit sa isang VIP guest chair, sa gilid kumakaway-kaway ng kanyang mamahaling paypay habang nakatingin ng may panliliit sa mga board members. Subalit sa halip na sumang-ayon ang mga miyembro ng lupon, walang alinmang boses ang sumagot. Ang buong boardroom ay napuno ng isang nakatutulig at malamig na katahimikan. 8:00 ng umaga. Ang 2 mabibirigat na pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas muli. Unang pumasok si Attorney Mateo Valderrama, hawak ang pormal na seal ng kumpanya at ang 3 makakapal na legal binders. At sa likuran niya, dahan-dahang lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang napakasimple, nuwit napaka-social na ivory white suit. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali ng napakataas at napakaganda, at ang kanyang muka ay walang kahit katiting na bahid ng luha o kapaguran mula sa panggagago kagabi. Ito si Althea Sarmiento. Ang bawat hakbang ng kanyang matataas na sapatos sa mamahaling sahig ay lumikha ng isang pantay at may dignidad na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa isang iglap, ang lahat ng 10 miyembro ng Board of Directors, ang mga pinakamatataas na negosyante sa bansa, ay sabay-sabay na tumayo mula sa kanilang mga upuan. Dahan-dahan silang yumukod ng may malalim na respeto. "Magandang umaga po, Chairman Althea," ang sabay-sabay na bati ng mga miyembro ng lupon. Halos mahulog si Gino mula sa kanyang kinauupuan. Ang kulay sa kanyang muka ay tuliyang nawala na pinalitan ng isang namumutlang ayos na parang sa isang bangkay. Napatayo si Corazon mula sa kanyang upuan, ang kanyang daliri ay nanginginig habang itinuturo si Althea. "Anong ginagawa ng hampas lupang yan dito? Bakit kayo tumatayo para sa isang katulong out? Palayasin niyo ang babaeng yan." Si Don Fernando, ang pinakamatandang vice chairman ng lupon, ay humarap kay Corazon at nagsalita sa pamamagitan ng isang napakalakas at nakatatakot na boses. "Manahimik ka, Mrs. Manalang. Ang pinagsasalitaan mo ng ganyan ay ang nag-iisang tagapagmana, tagapagtatag at chairman ng Sarmiento Holdings Corporation." Ang panga ni Rika ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang kamay na humahawak sa acrylic nameplate ay nanginig ng napakatindi dahilan upang maipatong niya ito sa mesa ng may matinding pang-ininig bago ito tuluyang nahulog sa sahig at nabasag sa 2. Naglakad si Althea ng napakabagal patungo sa dulo ng mesa, patungo sa kinaroroonan ni Gino na kasalukuyang nakatutok ang mga mata sa kanya sa matinding gulat. Tumigil si Althea sa tabi ng upuan ng chairman. Tiningnan niya si Gino mula sa itaas patungo sa ibaba gamit ang isang titig na napakalamig, napakatahimik at walang kahit katiting na awa.
Inakala mo ba, Gino? Ang malamig na boses ni Althea na umalingaw-ngaw sa buong silid na parang yelo na dumadaloy sa hangin. Na ang pangalang Sarmiento sa pintuan ng gusaling ito ay isang palamuti lamang. Hindi man lang hinawakan ni Althea si Gino. Ngunit ang matinding takot at pang-ininig sa mga tuhod ni Gino ay naging dahilan upang mawalan siya ng balanse. Nadula siya mula sa mamahaling leather chair at napaluhod sa malambot na karpet sa harap ng kanyang ina. Dahan-dahang umupo si Althea sa pinakamataas na upuan ng kumpanya. Hindi man lang niya tiningnan ang nakaluhod na si Gino sa kanyang gilid. Inayos niya ang kanyang cufflinks, itinapat ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at tumingin sa isang kulay itim na leather folder na nakapatong sa kanyang harapan. Humarap si Attorney Mateo sa screen at binuksan ang formal na ownership structure ng kumpanya. Para sa kaalaman ng lahat, 100% ng voting shares at pagmamay-ari ng Sarmiento Holdings ay nakatala sa ilalim ng pangalan ni Chairman Althea Sarmiento. Si Mr. Gino Manalang ay isang nakatalagang empleyado lamang na walang kahit isang sentimo ng equity sa kumpanyang ito. Si Gino ay nagtatangkapang magsalita ang pawis sa kanyang mukha ay tuloy-tuloy na pumapatak sa karpet. Althea, no babe. This must be a mistake. Mahal mo ako. Mag-asawa tayo. Ibinaba ni Althea ang kanyang tingin sa kanya. Ang kanyang boses ay nananatiling napakatahimik, ngunit bawat salita ay parang isang saksak sa dibdib. Minahal ko ang isang lalaking mahirap na may dangal, Gino. Wala akong espasyo sa buhay ko para sa isang magnanakaw na ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para sa peking ginto. Tumingin si Althea sa pintuan ng boardroom. Bumukas ang pinto at pumasok ang 2 opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group mula sa Philippine National Police kasama ang 3 piskal ng korte. Dahan-dahang tumayo si Althea mula sa kanyang upuan. Itinuro ng kanyang daliri sina Gino Rica at Corazon at ibinaba ang kanyang huling pahayag na nagpatigil sa tibok ng puso ng 3 taksil. Arestuhin ang 3 taong yan para sa krimen na plunder, embezzlement at estafa. Sa kabila ng ingay at gulo sa loob ng boardroom, nanatiling nakaupo si Althea sa dulo ng mahabang mesa. Hawak niya ang isang maliit na porcelain cup ng mainit na tsaa, habang ang mga mata niya ay nakatutok sa malaking screen kung saan ipinapakita ni Attorney Mateo ang mga forensic audit report ng Sarmiento Holdings. Sa loob ng nakalipas na 2 taon, ang formal na boses ni Attorney Mateo na umalingaw-ngaw sa silid, 50 milyong pesos ang formal na pinalabas mula sa pondo ng kumpanya patungo sa personal na bank account ni Ms. Rica Abad. Ang mga ito ay nakatala bilang consultancy fees para sa mga proyektong hindi naman umiiral. Ipinakita sa screen ang mga kopya ng bank transfer receipts, ang mga pekeng kontrata at ang digital signatures ni Gino na ginamit upang aprubahan ang bawat ilegal na transaksyon. Nang makita ni Rica ang logo ng Philippine National Police sa dibdib ng 2 opisyal na nakatayo sa pintuan, ang kanyang pangbubusal at pagmamataas ay tuluyang nawala. Napalitan ito ng isang matinding takot. Mabilis na lumuhod si Rica sa malamig na karpet sa harap ni Althea. Ang kanyang mga luha ay mabilis na umagos sa kanyang mukha habang hawak ang kanyang 2 kamay na parang nagmamakaawa. Ma'am Althea, parang awa niyo na po. Ang sigaw ni Rica na puno ng paimbabaw na pag-iyak. Napilitan lang po ako. Si Gino ang nag-utos sa akin ng lahat. Sabi niya kapag hindi ko sinunod ang gusto niya, tatanggalin niya ako sa trabaho at sisirain ang pamilya ko. May sakit po ang nanay ko sa probinsya. Ma'am, ginamit lang po ako ni Gino. Napatitig si Gino kay Rica. Sa matinding gulat ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanyang mukha. Rica, anong? Pinagsasabi mo ikaw ang nagmakaawa sa akin na bilhin ang kondo sa BGC. Ikaw ang humingi ng 50 milyon. Liar! Ang sigaw ni Rica habang itinuturo si Gino. Ikaw ang nagsabi sa akin na tanga ang asawa mo at madaling utuin. Nang marinig ito ni Corazon, ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Sumugod siya kay Rica at kinaladkad ang buhok ng dalaga. Ikaw na babaeng ahas ka, malandi ka. Dinamit mo lang ang anak ko para makakuha ng pera?
Nagtulalaw ang dalawang pulis upang ihiwalay si Corazon kay Rica habang ang dalawa ay patuloy na nagmumuraan at nagkakasakitan sa gitna ng boardroom. Sa kabila ng kaguluhang ito, dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kanyang tasa sa porcelain saucer na lumika ng isang maingat at malinaw na tunog sa gitna ng ingay. Hindi man lang nagbago ang timpla ng kanyang muka. Naglakad si Corazon patungo sa kinaroroonan ni Althea. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit habang sinusubukang gamitin ang huling card ng moralidad. At ikaw, Althea? Ang pambubulyaw ni Corazon habang nanginginig ang boses. Wala kang utang na loob. 5 taon kang pinalamon at pinatira ng pamilya namin noon wala kang maipagmalaki. Binigyan ka namin ng tahanan. Ito ba ang ganti mo sa pamilya Manalang? Tumingin si Althea kay Corazon. Kinuha niya ang isang kulay itim na folder at inilabas ang isang lumang kasulatan ng bentahan ng lupa at bahay mula sa nakalipas na 5 taon. Noon pumasok ako sa bahay niyo sa Cavite, Corazon. Ang malamig at napkatalim na boses ni Althea na nagpatahimik sa buong silid. Binayaran ng pamilya ko ang 12 milyong utang ng anak mo sa sugal. At ang bahay na tinitirhan mo ngayon, binili ko yon gamit ang pera ng aking personal na foundation upang hindi kayo mapalaya sa kalsada. Sa loob ng 5 taon, ang pamilya niyo ang lumamon sa pera ng mga Sarmiento. Isang munting ngiti na puno ng panlalamig ang lumitaw sa mga labi ni Althea. Sino ngayon ang nagpakain kanino, Corazon? Nabulunan si Corazon sa sariling laway. Ang kanyang bibig ay bumukas sarado, ngunit walang anumang salita ang lumabas mula rito. Lumapit ang Police Senior Inspector at inilabas ang 3 pares ng bakal na pambalot sa kamay. Mr. Gino Manalang, Miss Rica Abad at Mrs. Corazon Manalang, ang formal na pahayag ng opisyal. Kayo ay formal na inaresto para sa kasong plunder at qualified theft. Dahil sa halaga ng perang sangkot, ang kasong ito ay walang inirerekomendang piyansa. Mabilis na ikinabit ng pulis ang bakal sa mga kamay ni Rica. Sa matinding panggagalaiti at pagmamadali, ang mumurahing gintong bracelet na wears ni Rica ay naputol at nahulog sa sahig. Ang mga maliliit nitong piraso ay kumalat sa karpet. Nagtatatakbo si Rica habang isinisigaw ang pangalan ni Gino, habang si Corazon ay nagsimulang umiyak ng malakas habang kinaladkad ng mga pulis palabas ng pinto. Nakatayo si Althea sa tabi ng binta at pinagmamasdan ang 3 habang pinalalabas sa boardroom. Sa sandaling iyon, inabot ni Attorney Mateo ang isang nakatagong liham na may tatak ng isang kilalang audit team mula sa Switzerland. Madam Althea, ang pabulong na boses ni Mateo. Ito na po ang ulat mula sa Swiss Bank. May natuklasan kaming panibagong nakatagong account sa pangalan ni Rica na may mas malaking halaga. At may sangkot na pangalan ng isang miyembro ng ating Board of Directors. 11:00 ng umaga sa tapat ng kilalang luxury condo tower sa Bonifacio Global City. Ang sikat ng araw ay nakatutok sa malaking salamin ng gusali kung saan nakatayo ang isang sheriff ng korte kasama ang 10 gwardiya ng Sarmiento Holdings at 2 locksmith. Sa pamamagitan ng utos ng korte para sa pagbawi ng mga ari-ariang nabili gamit ang ninakaw na pondo pormal na pinalitan ang lahat ng digital door locks ng 200 metrong kwadradong penthouse condo kung saan nakatira si Rica Abad at doon din naglalagak ng mga mamahaling gamit si Corazon. Ang lahat ng designer bags, mamahaling alahas at mga kasuotang nabili gamit ang pondo ng kumpanya ay pormal na itinala at pinalabas bilang ebidensya ng pulisya. Ang mga mamamahayag mula sa malalaking TV networks ay patuloy na naglilitrato sa bawat kahon ng gamit na inilalabas sa lobby. Sa ibaba ng gusali ang 2 sports car, isang kulay itim na Porsche at isang kulay puting Range Rover na ipinangalan ni Gino sa kanyang sarili ay dahan-dahang ikinabit sa malaking tow truck ng kumpanya. Nang makalabas si Corazon mula sa ospital pagkatapos ng panandaliang pagtaas ng kanyang presyon, dinala siya ng taxi sa BGC condo sa paniniwalang doon siya makakapagtago. Subalit pagbaba niya ng sasakyan, nakita niya ang kanyang mga mamahaling bag na nakatambak sa gilid ng kalsada habang nakatayo ang sheriff. Napaupo si Corazon sa ibabaw ng kanyang malaking leather luggage sa gitna ng bangketa sa BGC. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kahihiyan habang ang mga kamera ng media ay nakatutok sa kanya. Walang hiya si Althea,
ang panggagala-iti na sigaw ni Corazon habang tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga mamamahayag. Pinapalayas niya ang kanyang sariling biyanan sa kalsada. Demonyo ang babaeng yan. Lumapit ang isang sikat na field reporter at itinapat ang mikropono sa kanya. Mrs. Manalang, totoo po ba na ang kondo na ito at ang mga sasakyan ay nabili gamit ang 50 milyong pondo na ninakaw ng inyong anak sa Sarmiento Holdings? Hindi nakasagot si Corazon. Mabilis niyang itinakip ang kanyang panyo sa kanyang muka at nagsimulang umiyak ng malakas, habang ang mga tao sa paligid ay nagtatawanan at nag-uusyoso. Alas-dos ng hapon sa Sarmiento Tower sa Makati. Ang malaking auditorium ng kumpanya ay napuno ng higit 100 mamamahayag at investors para sa formal na press conference ni Chairman Althea Sarmiento. Nakatayo si Althea sa likod ng lectern, nakasuot ng isang napakasimple ngunit napakatalim na navy blue suit. Ang kanyang boses ay patagmalamig at puno ng absolutong kapangyarihan habang ipinapaliwanag ang ginagawang paglilinis sa pananalapi ng kumpanya. Ang Sarmiento Holdings ay itinayo sa pundasyon ng katapatan at karangalan, ang pahayag ni Althea na umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ang anumang elemento na nagtangkang magnakaw at sirain ang tiwala ng ating mga mamumuhunan ay pormal ng pinalayas at kasalukuyang ang humaharap sa buong batas ng ating bansa. Itinaas ng isang kilalang kolumnista ang kanyang kamay. Chairman Althea, ano po ang masasabi niyo sa inyong dating asawa na si Gino Manalang na kasalukuyang nagpapanggap sa social media na siya ay biktima lamang ng inyong pamilya? Tumingin si Althea ng diretso sa lens ng pangunahing kamera. Ang kanyang mga labi ay gumawa ng isang munting ngiti na puno ng panlalamig. Ang kumpanyang ito ay hindi nagpapakain ng mga magnanakaw. Gaano man sila katagal nagpanggap na kapamilya. Ang katotohanan ay hindi nababago ng mga peking luha sa internet. Pagkatapos ng press conference, umakyat si Althea sa kanyang penthouse office sa ika-30 palapag. Subalit nang bumukas ang pinto ng kanyang silid, nakatayo dun si Gino Manalang na nakalabas ng panandalian sa tulong ng isang pambihirang emergency bail bond. Ang damit ni Gino ay gulo-gulo, ang kanyang necktie ay nakalawit sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kawalan ng pag-asa. Mabilis na humarang ang 2 security guards, ngunit itinaas ni Althea ang kanyang kamay upang patigilin sila. Iwan niyo kami ng 3 minuto. Lumapit si Gino kay Althea, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ng babae. Althea, babe, pakinggan mo naman ako. Naalala mo pa ba nung nagdiwang tayo ng anniversary natin sa simpleng karindera sa Cavite, nung wala pa tayong pera? I promise I will change. Nagkamali lang ako, nabigla lang ako sa sobrang pera at sa panggagago ni Rica. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakatayo si Althea sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Tiningnan niya si Gino nang walang kahit katiting na emosyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang mesa at inilabas ang isang lumang framed photo, ang larawan ng kanilang simpleng kasal 5 taon na ang nakalilipas. Nagningning ang mga mata ni Gino sa paimbabaw na pag-asa. Babe, itinabi mo pa ang larawan natin, alam ko mahal mo pa ako? Hindi sumagot si Althea. Sa halip, pinindot niya ang button ng mamahaling heavy-duty paper shredder na nakapatong sa tabi ng kanyang mesa. Dahan-dahan niyang ipinasok ang larawan sa loob ng nakatatakot na mga bladed rollers. Ang tunog ng umiikot na bakal ay dahan-dahang lumamon sa larawan hanggang sa ito ay maging maliliit na piraso ng papel na nahulog sa ilalim ng lalagyan. Tumingin si Althea sa mga mata ni Gino habang ang huling piraso ng larawan ay nawawala. Minahal kita noong mahirap ka dahil akala ko may danggal ka, Gino. Ang malamig at napkatalim na boses ni Althea na nagpatahimik sa buong silid. Na yung napatunayan kong wala kang kwenta, wala ka ng halaga sa akin. Napaluhod si Gino sa sahig, ang kanyang ego ay tuluyang nadurog sa harap ng babaeng dating pilit niyang pinapahina. Lumapit ang 2 gwardiya at kinaladkad siya palabas ng opisina habang siya ay umiiyak at nagmamakaawa. Pumasok si Attorney Mateo sa opisina pagkatapos maiyele si Gino. Ang kanyang mukha ay seryoso habang may hawak na panibagong legal document.
Madam Althea, ang pahayag ni Mateo. Nalaman ko lang po na ang nagbayad ng bail bond ni Gino ay ang kilalang abogado na si Attorney Victor Cruz, ang pinakamamahal na defense lawyer na nagtatanggol sa mga kurakot na politiko sa bansa. Kumunot ang no ni Althea. Sino ang nagbabayad sa pinakamahusay na abogado sa bansa para sa isang taong walang kahit isang sentimo? Bago pa man makasagot si Mateo, ang personang na telepono ni Althea na nakapatong sa mesa ay nagsimulang gumalaw at tumunog. Isang encrypted text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. I-withdraw mo ang lahat ng demanda laban kay Gino Manalang sa loob ng 24 na oras, Chairman Sarmiento, kung ayaw mong isisiwalat sa buong media ang madilim na lihim ng iyong ama tungkol sa orihinal na land title ng Sarmiento Tower. Huminga ng malalim si Althea. Kinuha niya ang kanyang baso ng pulang alak, dahan-dahang naglakad patungo sa malaking bintana at pinagmasdan ng malakas na ulan na pumapatak sa salamin, habang ang ilaw ng Makati ay dahan-dahang lumalabo sa dilim. 6:00 ng umaga na magsimulang umikot sa social media ang isang video na may pamagat na ang katotohanan sa likod ng Sarmiento Holdings. Inilabas ito ng isang bagong tatag na pahina sa internet na mabilis na nakakuha ng daan-daang libong shares sa loob lamang ng isang oras. Sa video, nakaupo si Gino Manalang sa isang madilim na silid, nakasuot ng isang simpleng lumang t-shirt at may mga luhang umaagos sa kanyang pisingi. Ang kanyang boses ay nanginginig habang sinusubukang gamitin ang sining ng panggagagong emosyonal. Minahal ko si Althea ng buong puso ko, ang pahayag ni Gino sa video habang pilit na humihikbi. Nagtrabaho ako ng 18 oras araw-araw upang itayo ang kumpanyang yun mula sa wala. Ngunit dahil mayaman ang pamilya niya at mahirap lang ako, itinuring nila akong alipin. Ang mga kasong qualified theft at plunder laban sa akin ay gawa-gawa lamang upang sirain ang aking pangalan at pilitin akong lumayas ng walang kahit isang sentimo. Ginamit lamang nila si Ms. Rica Abad upang palabasin na ako ay nagtataksil dahil sa husay ng pag-arte ni Gino at sa tulong ng mga bayarang internet accounts ng kanyang bagong PR firm, naging mabilis ang galit ng publiko. Ang mga komento sa ibaba ng video ay napuno ng panlilibak kay Althea. Ang mga tao na walang alam sa katotohanan ay nagsimulang sumugod sa mga opisyal na pahina ng kumpanya. Grabe pala ang pamilya Sarmiento. Abusadong mayayaman. Hustisya para kay Gino, ang ilan sa mga paulit-ulit na nakasulat sa screen. 1:00 ng hapon nang magtipon ang isang maliit ngunit maingay na pangkat ng mga internet vloggers at ilang nagpapanggap na ralista sa harap ng Sarmiento Tower sa Makati. May hawak silang mga karatula na may nakasulat na Boycott Sarmiento Holdings at isulong ang karapatan ni Gino. Sa loob ng kanyang opisina, ipinakita ni Attorney Mateo ang mga tablet kay Althea. Madam Althea, bahagyang gumagalaw ang halaga ng ating share sa merkado. Iminumungkahi ng ating public relations team na maglabas tayo ng formal na corporate denial at pilit inggurahin ang video ni Gino. Tumingin si Althea sa labas ng binta at pinagmamasdan ang maingay na pangkat sa ibaba ng gusali. Walang kahit katiting na takot o pangamba sa kanyang muka. Ang corporate denial ay isang mahabang proses o na magbibigay lamang sa kanila ng pagkakataon na magmukhang biktima. Ang malamig na sagot ni Althea habang iniikot ang kanyang panulat sa kanyang daliri. Hindi ako nakikipag-argumento sa mga taong umaasa sa peking luha. Tudurugin natin sila gamit ang katotohanan. Tumingin si Althea kay Mateo. Ilabas niyo sa ating opisyal na pahina ang raw unedited at high-definition CCTV video ng Grand Ballroom ng Shangri-La mula noong gabing gaganapin ang gala. Isama niyo ang buong audio mula sa mikropono kung saan narinig ang bawat panggagago ni Gino at ang malakas na sampal na ibinigay niya sa akin. Walang background music, walang edit. Ipakita niyo sa kanila ang buong katotohanan. Pagkalipas ng 10 minuto formal, na na-upload ang video sa lahat ng pangunahing platform sa internet. Pinanood ni Althea ang sarili sa screen. Sa video malinaw na, nakita ang panggagalaiti ni Gino, ang marahas na pagkaladkad sa kanyang braso at ang malakas na sampal na nagpatabingi sa kanyang mukha habang si Corazon ay tumatawa sa gilid at si Rica ay may ngiti sa mga labi.
Ngunit ang mas nakatatakot ay ang mukha ni Althea. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, walang iyak, tahimik na pinunasan ang kanyang dugo, at maingat na inilagay ang kanyang singsing sa baso ng alak bago lumakad palabas ng may mataas na karangalan. Isang munting ngiti ang lumitaw sa mukha ni Althea habang pinagmamasdan ang video. Sa sandaling yon, naramdaman niya na ang kanyang katahimikan noong gabing yon ay hindi kahinaan nito. Ay ang tahimik na pagtitipon ng isang malakas na bagyo, hindi umabot ng 30 minuto ang buong direksyon ng opinyon ng publiko, ay tuluyang nagbago na parang isang malaking alon sa karagatan. Ang mga tao na dating nagtatanggol kay Gino ay biglang nagbago ng panig. Ang galit ng buong bansa ay bumalik sa pamilya Manalang ng may mas matinding lakas. Hayop pala si Gino. Sinampal niya ang totoong may-ari ng kumpanya. Abusadong asawa at magnanakaw. Ang mga bagong komento na mabilis na pumuno sa bawat sulok ng internet. Ang pangkat ng mga rallyista sa labas ng Sarmiento Tower ay dahan-dahang umalis ng tahimik dahil sa kahihiyan. Habang nagaganap ito, lumapit muli si Atty. Mateo na may hawak na ulat sa pananalapi. Madam Althea, may isa pa po kaming natuklasan. Ang lihim na lokal na bank account sa isang rural bank sa Cavite kung saan nagtago sina Gino at Corazon ng 3 milyong pesos. Formal po itong na-withdraw at naging zero ang laman isang oras na ang nakalilipas. Kumunot ang no ni Althea. Na-withdraw hindi ba't? Hindi pa natin nailalagay ang freeze order sa maliit na bangkong yon. Sino ang nag-withdraw ng pera? Hindi si Gino o si Corazon, sagot ni Mateo. Isang misteryosong tao ang gumamit ng isang espesyal na authorization letter upang ilabas ang buong pondo sa isang maliit at madilim na kwarto sa isang mumurahing motel sa gilid ng Pasay. Nakaupo si Gino sa gilid ng kama habang nakatitig sa kanyang telepono. Ang pulang ilaw ng live broadcast sa kanyang screen kung saan sinusubukan niya magsimula ng panibagong video ay biglang namatay pagkatapos ma-block ang kanyang account dahil sa libu-libong ulat ng mga galit na netizens. Ang kanyang buong mundo ay tuluyang gumuho sa kanyang harapan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tawag ay nagmula sa Manila City Jail Holding Facility, kung saan kasalukuyang nakadetain si Corazon habang naghihintay ng paglilipat. Mabilis na sinagot ni Gino ang tawag. Mama, kailangan natin ng pera. Kailangan nating kausapin si Attorney Victor Cruz. Subalit ang boses ni Corazon mula sa kabilang linya ay hindi puno ng pagmamahal ng isang ina. Ito ay puno ng takot, histerya, at matinding panlalamig. Gino, huwag mo akong isama sa mga kalokohan mo. Ang sigaw ni Corazon habang umiiyak ng malakas. Sinabi ko na sa piskal, ikaw ang nagplano ng lahat ng bank transfers. Ikaw ang nag-utos sa akin na lumagda sa mga peking check at kontrata. Wala akong alam sa 50 milyong piso na yan. Huwag mo kaming idadamay ni Rica upang iligtas ang sarili mo. Napatitig si Gino sa kawalan ang kanyang labi ay nanginginig sa matinding gulat. Maanong sinasabi mo? Binigyan kita ng milyon-milyon. Ginamit mo ang pera para sa mga sugal mo. Wala akong alam dyan. Ang huling sigaw ni Corazon bago tuluyang pinatay ang tawag mula sa kulangan. Nabitawan ni Gino ang kanyang telepono sa sahig. Napagtanto niya na ang kanyang sariling ina ay pormal ang tumalikod at nagtaksil sa kanya upang iligtas ang sarili nitong balat mula sa matagalang pagkakakulong. Nakatayo ako sa likod ng one-way glass window sa loob ng madilim na observation room sa istasyon ng pulisya sa Makati. Sa kabilang panig ng salamin sa loob ng maliit at malamig na silid ng interogasyon, nakaupo sina Gino at Rica. Pareho silang nakasuot ng kulay orange na damit ng mga nakadeten. Ang kanilang mga kamay ay nakagapos ng bakal sa ibabaw ng lamesa. Wala na ang tamis ng kanilang mga panggagagong salita noon. Ang silid ay napuno ng matitinding sigaw at panggagalaiti habang pilit nilang isinisisi ang kanilang pagbagsak sa isa't isa. Ikaw ang may kasalanan nito, Gino. Ang tila hayop na sigaw ni Rica habang sinusubukang abutin ang mukha ni Gino upang kalmutin ito ng kanyang mga kuko. Sinira mo ang buhay ko. Sabi mo, matatalino kayo ng nanay mo. Sabi mo, walang kwenta si Althea at makukuha natin ang buong kumpanya. Ngayon,
Nandito ako sa kulungan dahil sa mga pagnanakaw mo? Manahimik ka, Rika. Ang ganti na sigaw ni Gino ang kanyang muka ay nanggagala, ihabang nang ininig sa galit. Sino ang humingi ng kondo sa BGC? Sino ang kumuha ng pondo para sa mga mamahaling biyahe mo sa ibang bansa? Ginamit mo lang ako dahil akala mo ako ang susunod na chairman na yung nalaman mong si Althea ang may hawak ng lahat tinatraidor mo ako. Talagang tatraidorin kita, ang sigaw ni Rika habang pilit na humihikbi. Kakausapin ko ang piskal, sasabihin ko ang lahat upang mabawasan ang parusa ko. Mabulok ka sa kulungan, Gino. Pinagmasdan ko sila mula sa likod ng salamin. Ang pag-ibig na itinayo nila sa ibabaw ng kasakiman at ng aking mga sakripisyo ay dahan-dahang naglalaho na parang alikabok sa hangin. Habang nagaganap ang away sa pagitan ni Gino at Rika sa kabilang koridor ng istasyon, humarap si Attorney Victor Cruz kay Corazon. Ang tanyag na abogado na kilala sa pagtatanggol sa mga mayayamang kriminal ay may hawak na isang manipis na folder ng kasunduan. Mrs. Manalang, ang formal at walang emosyong boses ng abogado. Ipinapabatid ko sa inyo na simula sa sandaling ito, formal ko nang binabawi ang aking legal services para sa inyo at sa inyong anak. Dahil frozen ang lahat ng account ni Gino at wala na kayong kakayahang magbayad ng aking retainer fee na 5 milyong pesos, hindi ko na kayo pwedeng irepresenta sa korte. Napaluhod si Corazon sa sahig hawak ang laylayan ng mamahaling pantalon ng abogado. Attorney, parang awa niyo na po, hindi pwedeng iwanan niyo kami ang anak ko. Si Gino, wala siyang alam sa batas. Baka mamatay siya sa loob ng kulungan. I'm sorry, Mrs. Manalang. Ang tanging sagot ng abogado bago dahan-dahang inalis ang kanyang binti at naglakad palabas ng istasyon nang hindi man lang lumingon. At upang lalong pabigatin ang kanilang sitwasyon, dumating sa labi ng istasyon ang 5 lalaking nakasuot ng mga leather jacket, ang mga pribadong loan sharks at creditors, kung saan nangutang si Gino ng milyon-milyong piso nung nagpapanggap pa siyang mayamang CEO ng Sarmiento Holdings. Hawak nila ang mga kasulatan ng utang na may matataas na interes at pormang na inihain ang reklamo laban sa kanya. Dahan-dahan kung binuksan ang pinto ng holding cell, kung saan kasalukuyang nakakulong si Corazon. Pumasok ako ng mag-isa, habang si Attorney Mateo ay nanatili sa labas upang bigyan ako ng sapat na espasyo. Nang makita ako ni Corazon, mabilis siyang lumapit sa mga bakal na rehas. Ang kanyang mga mata ay namamagas sa pag-iyak at ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Althea! Ang pabulong na boses ni Corazon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa malamig na bakal. Althea, anak ko, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Nabulag ako sa karangyaan na dinala ni Gino. Ngunit pakiusap alisin mo ang demanda laban sa akin. Matanda na ako, Althea. Baka hindi ko kayanin ang lamig ng selda. Tumingin ako kay Corazon. Sa loob ng 5 taon, itinuring ko siyang tunay na ina. Nilalagyan ko ng kumot ang kanyang mga binti kapag nilalamig siya. Sa gabi binibili ko ang kanyang mga gamot at pinakikinggan ko ang kanyang mga sermon nang walang anumang reklamo. Ngunit ang lahat ng yun ay sinuklian niya ng panlalait at pang-inikil sa aking likuran. Nung gabing sinampal ako ni Gino sa Shangri-La Corazon, ang aking boses ay napakatahimik, malamig at walang kahit katiting na galit. Nakatayo ka sa tabi niya habang tumatawa. Inakala mo ba na ang puso ko ay walang pakiramdam? Inakala mo ba na maaari mo akong apakan habang buhay dahil lamang sa aking pagpapakumbaba? Nagsimulang umiyak ng malakas si Corazon. Dahan-dahan siyang sumadsad, sa sahig ang kanyang ulo ay nakadikit sa malamig na bakal habang lumuluhod sa aking harapan. Patawarin mo kami, Althea. Patawarin mo si Gino. Isang pagkakamali lang ang lahat. Inilabas ko ang isang baso ng malinis na tubig mula sa aking dalang bag at dahan-dahan ko itong ipinatong sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tapat ng kanyang selda. Ito ang huling pagpapakita ko ng pagmamalasakit bilang taong nakasama niya sa loob ng 5 taon, isang formal na pagtatapos ng aming ugnayan. Ang kapatawaran ay para sa Diyos, Corazon, ang aking huling pabulong na pahayag habang dahan-dahang tumatalikod sa kanya. Ang hustisya ay para sa Sarmiento Group. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa labas,
Lumapit si Attorney Mateo na may hawak na isang panibagong ulat mula sa korte. Madam Althea, ang pahayag ni Mateo habang nakangiti ng may kasiguraduhan. Inaprubahan na po ng Wes ang ating formal na mosyon. Ang lahat ng utang at mga peking kontrata na nilagdaan ni Gino sa ngalan ng kumpanya ay formal nang inilipat sa kanyang personal na pangalan bilang kanyang sariling pananagutan. Kasalukuyan siyang may pananagutang magbayad ng 75 milyong pesos sa ating kumpanya, bukod pa sa kanyang kinakaharap na pagkakakulong. Napahinto ako sa aking lakad. Isang malalim at malamig na hininga ang aking pinakawalan. Sa likod ko ang malakas at mabigat na tunog ng bakal na pinto ng holding facility ay formal na nagsara na nag-iwan kay Corazon sa loob ng dilim, habang ang bawat hakbang ko patungo sa labas ay puno ng kalayaan at ng katotohanan na wala nang makatatakot sa aking muling pagkabuhay. Ngunit sa aking isip na natili ang tanong tungkol sa lihim na testamento ng aking ama na nakatagdang buksan sa harap ng Wes bukas ng hapon. At ang kahulugan ng banta na aking natanggap sa aking telepo na tungkol sa land title ng Sarmiento Tower. Alas 5 ng hapon nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Makati. Ang mga ilaw ng sasakyan ay bumubuo ng isang mahabang pulang linya sa kalsada, habang ang lamig ng hangin ay sumasabay sa dahan-dahang pagtatapos ng araw ng trabaho. Sa tulong ng isang hindi kilalang korporasyon na nagbayad ng kanyang pansamantalang emergency bail bond, pansamantalang nakalabas si Gino Manalang sa detention facility. Subalit ang kanyang paglaya ay walang kasamang karangyaan. Ang kanyang mga lihim na taga-suporta ay hindi nagbigay sa kanya ng kahit isang sentimo para sa pagkain o matitirhan. Ang kanyang buong mukha ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling suit na wears niya nung gabi ng gala ay basa at puno ng dumi ng kalsada, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Nakatayo si Gino sa ilalim ng malakas na ulan sa tapat ng grand entrance ng Sarmiento Tower, nanginginig sa lamig habang nag-aabang sa aking pagbaba. Nang bumukas ang malaking salaming, pinto ng lobby lumabas ako kasama si Attorney Mateo at ang 3 gwardiya ng aking personal security detail. Isang malaking itim na payong ang formal na itinataas ng aking pinunong gwardiya sa ibabaw ng aking ulo upang hindi ako madampian ng ulan. Nakasuot ako ng isang napakasimple, ngunit napakatalim na kulay abong trench coat. Ang aking mukha ay nananatiling mahinahon malaya at walang kahit katiting na bahid ng nakalipas. Nang makita ako ni Gino, mabilis siyang sumugod patungo sa akin. Agad siyang hinarang ng 2 malalaking gwardiya, ngunit sumigaw siya ng buong lakas upang maakit ang pansin ng mga taong nag-aabang ng taxi at ng mga reporters sa gilid ng kalsada. "Althea! Althea, pakiusap!" ang sigaw ni Gino, habang ang ulan ay patuloy na umaagos sa kanyang muka. Dahan-dahan siyang sumadsad sa basang semento na paluhod sa putik at dumi ng kalsada sa tapat ng aking mga sapatos. Ang kanyang mga kamay ay pilit na nakaabot sa aking direksyon habang umiiyak ng walang kahit katiting na dignidad. "Patawarin mo ako, Althea," ang paimbabaw na pag-iyak ni Gino habang nanginginig sa lamig. "Nagkamali ako. Nabulag ako sa karanyaan at sa mga kasinungalingan ni Rica. Ngunit, naalala mo pa ba noong kami ay nasa Cavite pa? Nung naghahati tayo sa isang simpleng sardina sa loob ng maliit na dampa, nangako ako na mamahalin kita habang buhay kahit walang pera, Althea. Babalik tayo sa simula. Ibenta natin ang lahat ng ito at mamuhay tayo ng simple sa probinsya. Ipinapangako ko magbabago ako." Pinagmasdan ko ang lalaking nakaluhod sa aking harapan. Ang mukha na dating nanggagalaiti sa galit habang sumasampal sa aking pisingi sa Shangri-La ay kasalukuyang nakabaon sa putik ng kalsada. Pilit na ginagamit ang mga lumang alaala ng aking mga sakripisyo upang humingi ng panibagong pagkakataon para sa pagnanakaw. Walang galit sa aking dibdib, walang pot. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na panlalamig para sa isang kaluluwang ganap ng nawala ng danggal. Tumigil ako sa aking lakad. Tumingin ako sa kanya mula sa kanyang basang buhok, patungo sa kanyang mga sapatos na puno ng dumi ng kalsada. "Nang mahirap ka, Gino," ang aking boses ay napakatahimik, ngunit bawat salita ay malinaw na umalingaw-ngaw sa gitna ng tunog ng ulan.
May pangarap ka at may kaanting danggal. Ngayon, wala ka ng pera, wala ka pang kaluluwa, tapos na tayo. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Dahan-dahan kong itinuloy ang aking lakad patungo sa naghihintay na itim na SUV. Ang aking mga gwardiya ay nanatiling nakahawak sa payong sa ibabaw ng aking ulo na naging dahilan upang manatili akong tuyo malinis at ganap na malayo sa dumi at putik kung saan nakaluhod si Gino. Nang lumingon ako sa gusali, habang papasok sa sasakyan, napansin ko ang isang mataas na bulto ng isang lalaking nakatayo sa tabi ni Attorney Mateo sa balcony ng penthouse sa ika-30 palapag. Nakatitig siya sa akin mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay hindi ko mamukhaan sa dilim ng gabi. Ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam ng kaba sa aking dibdib. Sino ang lalaking yon? Bago pa man makatayo si Gino mula sa isang puting coaster ng Philippine National Police ang mabilis na huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba ang 3 opisyal na may hawak na warrant. Mr. Gino Manalang, ang pormal na pahayag ng opisyal habang kinakaladkad si Gino patayo. Inaresto ka muli dahil sa paglabag sa umiiral na temporary restraining order na inihain laban sa iyo ni Chairman Althea Sarmiento. Kasalukuyan kang lumapit sa loob ng 50 metro mula sa kanyang kinalalagyan. Mabilis na ikinabit ng mga pulis ang bakal sa mga kamay ni Gino habang ang mga kamera ng pambansang telebisyon at mga cellphone ng mga tao ay patuloy na naglilitrato sa kanyang pampublikong kahihiyon. Habang kinakaladkad si Gino patungo sa loob ng sasakyan ng pulisya, ang kanyang basa, ang wedding ring ang singsing na pilit ng itinago sa loob ng punit na bulsa ng kanyang basang coat ay dahan-dahang nadulas. Gumulong ito sa gilid ng kalsada at tuluyang nahulog sa loob ng madilim na kanal kung saan ito ay nilamon ng maruming tubig ng lungsod. Nakatayo ako sa dilim ng likod ng Sarmiento Auditorium. Pinagmamasdan ang malaking projector screen na kasalukuyang nagpapakita ng live stream mula sa Quezon City Regional Trial Court. Ang buong auditorium ay napuno ng tahimik at matinding pag-aabang ng daan-daang empleyado at mga opisyal ng kumpanya na kasabay kong nanonood sa huling paghuhukom. Sa screen, binasa ng babaeng US ang formal na desisyon ng korte sa loob ng isang napakatahimik na silid ng paglilitis. Sina Gino Manalang at Rica Abad ay formal na pinatunayang nagkasala ng walang anumang pag-aalinlangan sa mga krimen na qualified theft at plunder laban sa Sarmiento Holdings. Ang bawat salita ng Wes ay malinaw at may kasiguraduhan. Sila ay pormal na hinahatulan ng 15 taong pagkakulong sa New Bilibid Prison at Correctional Institution for Women nang walang karapatan sa piyansa. Si Corazon Manalang naman dahil sa kanyang edad at lumalalang kalusugan ay hinahatulan ng 7 taong house arrest, subalit pormal na kinukumpiska ng korte ang lahat ng kanyang ari-arian upang ibalik sa biktima. Nang matapos ang pagbasa ng hatol, pinanood ko ang pagkabigla at pagbagsak ng mukha ni Gino. Walang natirang pagmamataas sa kanyang mga mata. Si Rica naman ay nagsimulang sumigaw at umiyak habang pinipilit na lumapit sa mga pulis upang humingi ng tulong, habang si Corazon ay nakayuko sa kanyang mesa, walang lakas na maitayo ang sarili. Ang huling pader ng kanilang kasakiman at panggagago ay tuluyan ng gumuho sa sandaling iyon. Huminga ako ng malalim dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng entablado ng auditorium kung saan pormal nagaganapin ang paglulunsad ng aking bagong proyekto, ang Althea Sarmiento Foundation for Empowered Women. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng buo mula sa 50 milyong pesos na pormal nating nabawi mula sa mga nakatagong account ni Gino at Rica sa tulong ng korte. Nang umakyat ako sa entablado, ang buong auditorium ay napuno ng daan-daang kababaihan na nanggaling sa iba't ibang sulok ng Maynila. Marami sa kanila ay mga asawang nakaranas ng balokchay din, mga ina na tinalikuran ng kanilang pamilya ng walang pondo, at mga kababaihan na pilit na pinahina ng mga lalaking walang dangal. Isang simpleng ina na nakasuot ng simpleng kasuotan ang dahan-dahang lumapit sa akin mula sa harap ng linya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng kagalakan habang hawak ang aking 2 kamay. Dahan-dahan ko siyang niyakap ng mahigpit. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tainga at bumulong sa isang napakainit na boses.
Salamat, Ma'am Althea. Salamat sa pagbibigay sa amin ng lakas upang lumaban muli. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng isang pambihirang init sa aking puso. Napagtanto ko na ang bawat sakit na aking naranasan sa nakalipas na 5 taon, ang bawat panlalait at ang pampublikong sampal na ibinigay sa akin ni Gino sa Shangri-La ay may mas malalim na kahulugan upang itayo ako bilang isang malakas na sandigan para sa mga kababaihang tulad ko. Pagkatapos ng seremonya, humarap sa akin ang buong Board of Directors sa tapat ng gitnang mesa ng auditorium. Chairman Althea. Ang formal na pahayag ni Don Fernando habang itinataas ang kanyang baso ng champagne ng may malalim na paggalang. Sa kasaysayan ng Sarmiento Holdings, ikaw ang nag-iisang leader na nagpakita ng pinakamataas na talino, katatagan at harap ng matinding krisis. Karangalan naming magsilbi sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Dahan-dahan kong inabot ang aking baso at tumango ng may karangalan sa kanila. Habang nadiriwang ang lahat, naglakad ako patungo sa malawak na balkona ng penthouse sa ika-18 palapag. Tumingin ako sa malawak na liwanag ng lungsod ng Makati, pinagmamasdan ang bawat gusali na tila mga bituin sa dilim ng gabi. Ang matinding ulan kagabi ay tuluyan ng natapos na nag-iwan ng isang napakalinis na hangin at ng pakiramdam ng ganap na yapaan sa aking dibdib. Wala na ang aking emosyonal na kulungan. Wala na ang anina ni Gino at Corazon sa aking buhay. Lumapit si Attorney Mateo sa aking gilid, may hawak na isang piraso ng papel. Madam Althea, handa na po ang bagong corporate jet ng Sarmiento Group para sa ating unang flight patungong Singapore bukas ng umaga upang pirmahan ang bagong international expansion contract. Salamat, Mateo, ang aking patag na sagot. Saan patungo ang flight plan pagkatapos ng Singapore? May direktang hiling ang opisina ng London, Madam. Ang pabulong na sagot ni Mateo na nag-iwan ng isang bagong misteryo sa aking isip. Sino ang nagpupundo sa ating international operations doon? Bago pa man ako makasagot, inabot sa akin ng aking sekretarya ang isang maliit na sobrang kulay abo na may tatak ng National Penitentiary. Pinuksan ko ito at inilabas ang isang maliit na piraso ng papel. Sa loob ng papel, may nakasulat na 3 salita lamang na isinulat ni Gino gamit ang kanyang sariling kamay bago siya ilipat sa kanyang permanenteng selda sa Bilibid. Salamat sa leksyon. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Itinapon ko ang papel sa ibabaw ng mesa, dahan-dahang tumalikod sa balkona at pumasok muli sa loob ng auditorium habang ang malakas nagkakaisa at dumagundong na palakpakan ng daan-daang tao ay pumupuno sa buong gusali ng Sarmiento Holdings. 6:00 ng umaga nang tahimik kong buksan ang lumang pintuan ng munting bahay sa Cavite. Ang bahay kung saan kami namuhay ni Gino ng mga unang taon ng aming kasal, bago siya nabulag ng karangyaan ng Maynila. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay dahan-dahang sumalubong sa akin. Walang tao sa loob. Ang mga lumang muebles na ako mismo ang bumili noon ay nakatabo ng puting tela at ang maliliit na gamit sa jalousie bintana ay nagpapaalala sa akin ng mga araw na nagtitiis ako sa pagluluto sa maliit na kalan habang naghihintay sa kanya hanggang hating gabi. Hindi ako pumasok upang magmukmuk o umiyak. Pumasok ako upang pormal na isara ang huling pintuan ng aking nakaraan. Inilabas ko ang mga natitirang lumang gamit mula sa cabinet, ang mga lumang resibo na itinago ko, ang mga simpleng kasuotan na isinusuot ko upang magmukhang karaniwang asawa lamang, at ang mga lumang talaarawan kung saan nakasulat ang aking mga panalangin na sana ay makita ni Gino ang aking halaga. Kinuha ko ang isang malaking itim na lalagyan at dahan-dahan kong itinapon ang lahat ng iyon sa loob. Habang inihuhulog ko ang huling piraso ng lumang papel, tiningnan ko ang aking sariling refleksyon sa maliit na salamin sa dingding. Dahan-dahan kong itinapat ang aking kamay sa aking pisngi. Ang bahagi na dating pinalagpasan ng marahas na sampal ni Gino ay wala ng kahit katiting na pamumula o sakit. Ang babaeng nakatitig sa akin sa salamin ay hindi na ang maawain tanga at nagtitiis na asawa. Ang nakatayo doon ay si Althea Sarmiento,
Isang malalakas, maganda, at buong-buo na Filipina na walang sinumang lalaki na pwedeng magpabagsak muli. Ngumiti ako ng buong tapat sa aking sarili sa harap ng salamin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko ang tunay na karangalan ng pagiging ako. Pumasok si Attorney Mateo sa pintuan habang may hawak na isang panibagong kasunduan ng bentahan. Madam Althea, ang pahayag ni Mateo. Nakahanda na po ang kasunduan para sa pagbebenta ng bahay na ito sa isang lokal na pamilya ng mga mangingisda. Ang lahat na kikitain mula sa bentahang ito ay diretso pong ipapasok sa pondo ng ating foundation. Pirmahan mo na, Mateo. Ang aking patag na sagot habang iniiabot ang susi ng bahay sa kanya. Ang bahay na ito ay saksi sa aking pagpapakumbaba. Ngunit ngayong araw, pormal ko nang ibinibigay ang susi nito sa iba upang maging simula ng kanilang bagong buhay. Pagkalipas ng 2 oras, nakatayo ako sa gitna ng malaking entablado ng Grand Ballroom sa Grand Hyatt Manila para sa World Women's Leadership Forum. Sa harap ko ay nakaupo ang higit 2,000 kababaihan, mga CEO, mga leader ng pamahalaan, mga manggagawa at mga simpleng ina mula sa iba't ibang sulok ng Asya. Nakatayo ako sa likod ng lectern, nakasuot ng isang napkatalim na kulay puti at gintong terno suit. Ang aking boses ay umalingaw, naw sa buong silid ng may absolutong linaw at kapangyarihan. Sa loob ng maraming taon, ang aking pahayag sa harap ng libu-libong tao, tinuruan ang mga kababaihan sa ating lipunan na ang sukatan ng isang mabuting asawa at babae ay ang kanyang kakayahang magtiis sa gitna ng pang-aabuso. Tinuruan tayo na ang katahimikan ay kahininan at ang pagsasakripisyo ng ating sariling karangalan ay tanda ng pag-ibig. Huminto ako ng 2 segundo tiningnan ang mga mata ng mga kababaihang nakikinig sa akin. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayong araw, ang patuloy ko na may matinding kasiguraduhan, ang katahimikan na walang dignidad ay hindi pagpapakumbaba, ito ay ang pagpapahintulot sa mga abusadong tao na sirain ang inyong kaluluwa. Ang tunay na lakas ng isang Filipina ay hindi nasusukat sa kung gaano marami ang kanyang kayang tiisin, kundi sa kanyang lakas ng loob na tumayo, tumalikod at bawiin ang kanyang sariling buhay kapag pinalitan ng panggagago ang kanyang kabaitan. Ang buong auditorium ay pumutok sa isang napakalakas at tumatagal na palakpakan. Ang mga tao ay sabay-sabay na tumayo mula sa kanilang mga upuan upang magbigay ng standing ovation. 5:00 ng hapon nang umakyat ako sa helipad, sa tuktok ng Sarmiento Tower. Ang simoy ng hangin sa hapon ay napakasariwa na nagdadala ng amoy ng bagong pag-asa at ng papatingalang araw sa dakong silangan. Nakatayo ako sa pinakamataas na bahagi ng gusali, pinagmamasdan ang buong lungsod ng Makati sa aking ilalim. Ang lahat ng pangarap ng aking ama, ang aking sariling kumpanya at ang aking personang nakalayaan ay nakatayo ng matatag at walang sinumang makakakuha nito mula sa akin. Wala nang takot sa aking dibdib. Wala nang tanong kung ako ba ay sapat bilang isang babae. Lumapit si Attorney Mateo, habang ang mga propeller ng bagong corporate jet sa malapit na hangar ay dahan-dahang nagsisimulang umihip para sa aming biyahe patungo sa international expansion sa Singapore at London. Nakahanda na po ang lahat, Chairman Althea, ang sabi ni Mateo, habang inilalapit ang pormal na folder ng ating paglalakbay. Tumingin ako sa malawak na langit. Naumiti ng napakaganda at dahan-dahang pumasok sa loob ng sasakyan patungo sa panibagong mundo na ako mismo ang nagmamay-ari. 2 taon ang mabilis na nakalipas. Nakatayo ako sa malawak na beranda ng bagong pasilidad ng Sarmiento Foundation sa Tagaytay. Ang malamig at sariwang hangin mula sa kabundukan ay dahan-dahang humahalik sa aking mukha na nagdadala ng amoy ng mga sariwang bulaklak at ng tuyong dahon sa paligid. Sa malayo ang tahimik na lawa ng Taal ay nagniningning sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ng umaga. Sa malawak na hardin sa ibaba ng beranda, nakikita ko ang daan-daang kababaihan at ang kanilang mga anak na masayang nagtatawanan. Ang mga babaeng ito na dating dumating sa aming pintuan na may mga pasa sa katawan, may mga pusong basag mula sa kataksilan, at walang kahit isang sentimo para sa pagkain, ay kasalukuyan ng nagmamay-ari ng sarili nilang maliliit na negosyo, nag-aaral ng mga bagong kasanayan,
at nabubuhay ng may ganap na karangalan at kalayaan. Habang pinagmamasdan ko sila, Dahan-dahan kong inilapit sa aking mga labi ang tasa ng mainit na kape. Lihim na nagtanong sa aking sarili ang nakaraan na patawad ko na ba sina Gino Corazon at Rica. Isang malalim at payapang hininga ang aking pinakawalan. Ang kapatawaran para sa akin ay hindi nangangahulugan ng pagpapapasok muli sa mga taong sumira at nagnakaw sa aking buhay. Ang tunay na kapatawaran ay ang dahan-dahang pagbibitaw sa mabigat na kadena ng put at galit sa aking sariling dibdib. Hindi ko na inilalaan ang aking oras o emosyon upang isumpa sila habang nagdurusa sila sa loob ng kulungan at sa ilalim ng hatol ng batas. pinatawad ko ang nakaraan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa aking sarili mula sa kanilang anino. Nahanap ko na ba ang tunay na kapayapaan? Oo. Nahanap ko ang kapayapaan hindi sa piling ng isang lalaki o sa mga paimbabaw na pangako ng pag-ibig, kundi sa kaibuturan ng aking sariling kaluluwa. Ang Sarmiento Holdings ay kasalukuyan ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Asia. Nuwit ang pinakamagandang tagumpay ko ay ang paggising araw-araw na alam kong ang aking halaga bilang babae ay buo matatag at walang sinumang makakabawas nito kailanman. Para sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ngayon, sa mga inang nagtitiis sa dilim sa mga asawang pilit na pinapahina ng mga taong walang utang na loob, at sa mga Filipina na natatakot na tumayo ng mag-isa, huwag nyo kailanman susukatin ang inyong pag-ibig sa kung gaano karaming palalait at panggagagay ang kaya nyong tiisin. Ang katahimikan sa harap ng pang-aabuso ay hindi katapatan ito, ay ang dahan-dahang pagpatay sa inyong sariling danggal. Ang pinakamagandang ganti sa mga taong nagtangkang magpalubog sa inyo ay hindi ang gumawa ng masama, kundi ang maging napakasagana, napakasaya, at napakarangal upang ang tanging magagawa na lamang nila ay panuurin kayo mula sa malayo habang kayo ay nagnaningning sa tuktok ng inyong sariling tagumpay. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa ng kape sa mesa. Tumingin ako sa malawak at bughaw na langit na umiti ng buong tapat at dahan-dahang naglakad patungo sa hardin upang salubungin ang bagong umaga ng aking malayang buhay.